Magandang hapon po. Sa kabila ng umiiral na SIM Registration Act, may ilan pa rin na gumagawa ng paraan para makapanloko. Isang Tsino nga ang naaresto sa pagbebenta ng pre-registered SIM cards na gagamitin umano sa pangi-scam. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Sa bahaging ito ng Parañaque, inaresto ng National Bureau of Investigation Pampanga ang target na Chinese national na suspect. Sabi ng NBI, binentahan niya ang kanilang undercover operative ng pre-registered SIM sa halagang 3,000 to 6,000 pesos. Pinapasa raw ang mga ito sa mga Pogo Company para magamit sa pangi-scam. Pero para sa mga SIM na may espesyal na numero, sadyang nakakalula raw ang presyuhan. Yung mga SIM cards na magaganda ang combination ng numbers, umaabot hanggang 500,000 yung benta. Nagkanda kami ng validation and digital surveillance at nakita nga namin sa isang platform ng social media na merong naka-ads na nagbebenta ng mga SIM cards, assorted SIM cards, at ipinagmamalaki nila na pre-registered na yun, wala nang poproblemahin pa. Bawal na bawal yung pagbebenta ng pre-registered SIM card. Dapat pagka SIM card mo, ikaw magre-register. Nang isa lang sa proseso ng registration ang mga SIM, lumabas na rehistrado na sa ibang pangalan ang 20 SIM card. Ang piniprevent nito ay yung hindi na magkakaroon ng scam o pananakot o pagtetre, pamamahiya sa pamamagitan ng cellphone. Ngayon, itong mga sindikato naman na to, naka-devise sila ng paraan para ma-circumvent yung batas. Meron silang sindikato na nagre-register na nitong mga SIM card at ibinebenta nila sa mga kapwa nila Chinese nationals. Wala pang payag ang inarestong Tsino. Ayon sa SIM Reg Law, bawal ang pagbebenta o kahit pag-transfer lang ng rehistradong SIM. Kinasuhan na ang suspect ng paglabag sa SIM Registration Act na may parusang kulong na 6 na buwan hanggang 6 na taon. Inaalam kung meron pa siyang ibang kasabwat. Nauna lang nagpaalala ang DICT, huwag kumagat sa mga fixer na nag-aalok na irehistro ang SIM nyo kapalit ng bayad. Libre lang ang pagpaparehistro ng SIM. Kung gusto naman ng special number, dapat ay makipag-ugnayan mismo sa telco provider. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sa araw na inanunsyo ang pagkalas ni Vice President Sara Duterte sa Partido Lakas CMD, nag-post naman sa Facebook si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo na magkasama silang dalawa sa isang lunch. Base sa caption ng post si Arroyo, inorganisa ito ng negosyanteng si Manny Pangilinan para sa 5th birthday celebrator. Kasama rin nila si San Pedro Laguna Mayor Art Mercado at 2 iba pa. Nitong Miyerkules, inalis si Arroyo bilang Senior Deputy Speaker sa Kamara at kahapon, nag-resign si Vice President Sara Duterte bilang Chairperson ng Partido Lakas CMD. Umupo naman ulit bilang Chairman ng partido si Senador Bong Revilla base sa Facebook post ng misis niyang si Congresswoman Lani Mercado Revilla. Nagpulong daw kagabi ang Executive Committee ng Lakas CMD at nanguna roon ang presidente nilang si House Speaker Martin Romualdez. Asahan po ang mas madalas na thunderstorm ngayong papalapit na raw ang panahon ng tag-ulan ayon po sa Pag-asa. At dahil panahon din ito ng baha, may paghahanda na sa Quezon City para rito. Nakatutok si Von Aquino. Kung thunderstorms pa lang, bumabaha na sa Barangay Rojas, Quezon City ayon sa kanilang kapitana. Paano pa raw kaya kung tag-ulan na? Ang kanilang rescue equipment, medical at emergency supplies nakahanda na. Sanay kami dito na talagang minsan nga kahit hindi pa yung biglang ulan lang, may party ng barangay na binabaha. So I guess talaga kami ever ready kami dito sa mga ganyang disaster na paghahandaan po natin yan. Pre-position po yung mga bangka natin, nandun na po sa mga areas na binabaha like yung sa Gumamela, Waling-Waling, Kampupot. Ang MMDA naman nagtanggal ng mga basurang bumabara sa mga estero at kanal sa ilang lugar sa Metro Manila. Nilinis din nila pati Center Island na puno ng basurang pwede ring dumaloy sa mga kanal. Nag-iikot na rin ang Quezon City Engineering Department sa mga barangay para linisin at alisin ang mga putik at basura sa mga kanal bilang paghahanda sa pagdating ng tag-ulan. Sabi ng Pag-asa DOST, nasa transition period papunta sa tag-ulan, kaya naman asahan na ang pagdalas ng thunderstorms sa iba't ibang bahagi ng bansa.
Madalas po yan sa hapon o gabi o lalo na po sa early morning may mga thunderstorm din po tayo maranasan. Sa Mindanao dahil po sa prevailing na ITCZ o Intertropical Convergence Zone ay may mga malalawak na mga pag-ulan po tayo na-expect. Sa Cebu, nagkaroon ng abot dibdib na baha sa ilang bahagi ng lungsod ng Mandaue. Sa taas ng tubig, lumutang ang isang multicab. Mistulang basang sisiw ang ilang residente na isinakay sa mga bangka para makatawid sa mataas na baha. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Humupa rin kalauna ng baha at wala namang napaulat na nasaktan. Nagka-rockslide naman sa Bato Catanduanes dahil sa paglambot ng lupa bunsod ng pag-ulan noong mga nakaraang linggo. Kaya isinara muna sa mga motorista ang kalsada malapit dito. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng magsimula ang tag-ulan sa huling linggo ng Mayo o kalagitnaan ng Hunyo. Ano nga bang epekto ng El Nino sa paparating na panahon na tag-ulan? Sa June, July, August po ay expect natin ang near to above normal rainfall conditions sa most parts of our country. By October, doon nga po natin nakikita na generally below normal rainfall condition. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Niyanig ng magnitude 4.8 na lindol ang ilang lugar sa Romblon kaninang umaga. Nakunan pa ng CCTV ang pagtama nito sa bayan ng Odjongan. Sa nakuha ng truck, nakahiga ng lalaking yan nang biglang umalog ang sasakyan. Umahangos namang naglabasan ng mga tao mula sa grocery store. Nagkabitak naman ang isang tulay sa bayan ng Ferrol. Napinsala rin ang ilang gusali ng mga eskwelahan doon. Nag-inspeksyon ang lokal na pamahalaan ng Odjongan. Ayon sa PHIVOX, naramdaman din ang lindol sa ilang lugar at sa Aklan at Antique. May ilang aftershocks ding naitala. Wala pang ulat kung may nasaktan sa lindol. Limitado po muna operasyon ng isang ospital sa Cagayan matapos magpositibo sa COVID-19 ang 70 empleyado nito. Meron pong mild symptoms ang ilang nurse at staff ng Cagayan Valley Medical Center na naka-home quarantine ngayon. Posibleng nahawa raw sila sa mga pasyente. At dahil kakaunti ang naka-duty, isasara muna ang outpatient department simula Lunes. Sa Cabanatuan, Isabela, mandatory na ulit ang pagsusuot ng face mask sa mga public office doon matapos magpositibo sa COVID-19 ang 16 nilang kawani. Kahapon po, nag-disinfect sa munisipyo kaya half-day lang ang mga empleyado. Ayon naman sa Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated o PHAPI, manageable pa rin ang admission ng mga pasyente sa mga pribadong ospital sa bansa kahit po bahagyang tumataas ang mga na-admit dahil sa COVID-19. Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Aklan dahil sa African Swine Fever. Kahapon po inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Aklan ang resolusyon para rito. Ayon sa Office of the Provincial Veterinarian, 7 bayan na ang may mga kaso ng ASF. Sa ngayon, mahigit 400 baboy na ang pinatay. Sagawa rin ng disinfection sa mga apektadong lugar. Ang mga hog raiser ng mga apektado tatanggap daw ng financial assistance na 2,000 hanggang 3,000 pesos depende kung lokal o hindi ang baboy. Patuloy ang monitoring at pagsasagawa ng border checkpoints para walang makalabas o makapasok na baboy at pork products. Magbibigay po ng tulong ang Department of Migrant Workers sa mga OFW na apektado ng suspensyon ng visa sa Kuwait. Ayon po kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, inihahanda na ang tig 30,000 pisong tulong para sa bawat OFW na may hawak na Overseas Employment Certificate. At tutulungan din silang makahanap ng trabaho sa Pilipinas o sa ibang bansa. Mahigit 800 na apektadong OFW na papunta sana ng Kuwait at mahigit 500 sa kanila magtatrabaho sana bilang domestic workers, habang nasa service sector at healthcare sector ang iba. Sinalanta ng buhawi ang ilang bahay sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Nawasak sa malakas na hangin ang mga bahay sa Barangay Bantayan. Nagkalat ang mga bahagi ng mga bahay at iba't ibang gamit sa damuhan. 4 na bahay ang totally damaged habang 9 ang partially damaged. 13 pamilya o 52 residente ang apektado. Namahagi na ng cash assistance ang lokal na pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Nagpaabot din ng tulong ang DSWD. Nagbabala po ang Department of Social Welfare and Development sa mga benepisyaryo na huwag isang laang mga ATM cards na pinagdedepositohan ng ayuda kapag mangungutang. Sa pareha po sa Super Radyo, DZBB, mariing ipinaalala ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na iligal ang sangla ATM sa mga Cash Transfer Subsidy Program. Kabilang po sa mga parusa ang pagbabawal na makasali sa iba pang katulad na programa
At hinihikayat din ni Gatchalian ang publiko na magsumbong sa ahensya kung may malalamang ganitong paglabag. Sa 2022 survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 2.6% ng mga nangungutang sa bansa ang nagsasangla ng kanilang mga ATM card. Nag-abiso ang BSP sa lahat na delikadong ibahagi ang ATM card at personal identification number o PIN sa iba. Mahihirapan daw kasi ang cardholder na i-monitor ang mga ATM withdrawal at pwedeng mag-withdraw ng mas malaki sa aktwal na utang. Maaari raw direkta magtanong sa mga bangko o financial institutions tungkol sa mga loan agreement para makaiwas sa panloloko. Inilabas na ng isa sa mga haligi ng Philippine basketball na si Ramon Fernandez ang ikalawang series ng kanyang memorabilia cards. Pero ang pondong makakalap mula riyan may mahalaga raw na paglalaanan. Makitime out muna tayo kay Chino Trinidad. Kung usapang winningest player o yung may pinakamaraming kampyonato na naipanalo sa kasaysayan ng Philippine Basketball Association, pihadong walang makadidikit sa alamat ng Philippine Basketball na si Ramon Fernandez. Ang kanyang record lang naman, 19 na PBA championships sa kanyang 20 taong pro career na nagmula raw sa dalawang mahalagang bagay. First, sa passion mo to be the best you can be, no? And secondly, it's using your teammates to work together with you. All-around player at hindi lang sa paramihan ng puntos ang nabansagang El Presidente. All-time leader siya sa rebounds at all-time assist leaders din dahil napagana niya ang kanyang mga kakampi. Para ganahan naman yung mga teammates ko, imbis na ako magsushoot, ipapashoot ko sa kanila. At least pag sinabi mo, alika, defense na tayo. So they will work hard together with you guys as a team. Sa paglulunsad ng kanyang ikalawang serya ng memorabilia cards, pakay niya ang makakalap ng pondo para patuloy na makatulong sa mga batang atleta na may potensyal na makasama sa ating pambansang koponan. 3 beses kasi napasama sa Philippine team si Ramon Fernandez na itinuturing niyang isang mahalagang bahagi ng basketball career na umabot ng 5 dekada. Ever since I was a kid growing up, that has always been my goal, my ambition, to play for flag and country, to play for the national team. Para sa GMA Integrated News, Chino Trinidad Kadutok, 24 oras. Nasa bansa ng South Korean actor na si Lee Ha-jun para yan sa kanyang fan meet na gaganapin bukas sa New Frontier Theater. Excited at masaya raw si Ha-jun na sa wakas ay makakabanding na niya ang Pinoy fans. Nakilala si Lee Ha-jun sa ilang hit Korean series gaya ng Squid Game at Little Women. Nagbabala po ang MWSS na posibleng kumonti ang supply ng tubig sa ilang lugar na kumukuha sa Laguna de Bay dahil po sa pagbara ng lumot sa mga planta. At tubig din ang problema ng ilang magsasaka sa Ilocos Norte na umaaray dahil sa konting supply ng dam sa gitna po ng tag-init. Yan po ang sanib-puwasang tinutukan ni na JP Soriano at Ian Cruz. Noong 1 taon matapos mag-ani ng palay, nakapagtanim pa ng gulay si Marlon Mateo. Pero ngayon, pagpapastol ng baka ang pinagkakaabalahan na lang niya. Hindi na raw siya makapagtanim dahil halos mawala na ng tubig ang San Cristobal Dam sa lugar nila sa Sarat, Ilocos Norte. Ang dating tubig ngayon ay berde na matapos tubuan ng mga damo at iba pang halaman. Madaling naubos yung tubig namin dahil siguro sa init ng panahon sa nagagamit namin sa mga palay namin. Kasi tuyong-tuyo naman ng lupa pag hindi mo nilagyan ng tubig. Dahil tigang ang mga sakahan sa kanilang bayan, malamang sa tag-ulan na raw sila makapagtanim kapag tumaas na ang level ng tubig sa dam. Kaya hindi na kami nagtanim kasi malulugi ka lang kung wala ka naman tubig na gagamitin. Umaasa silang magkakaroon ng proyekto para ang dam di natutuyuan ng tubig, gaya na napabalitang pagpapadaloy ng isang ilog sa dam. Maano lang ng tubig to, na sana tuloy-tuloy na hindi mawawalan ng tubig para naman kami magsasaka doon sa baba. Sinubukan namin kunin ang panig ng lokal na pamahalaan.
90% na ang posibilidad na maramdaman ng Pilipinas ang matinding epekto ng El Nino hanggang sa unang bahagi ng 2024. Dahil mas kaunti ang inaasahang ulan, pinangangambahang bababa ang tubig sa mga dam, partikular ang Angat Dam, kung saan galing ang 90% ng tubig ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ayon sa National Water Resources Board, normal pa sa ngayon ang water level sa Angat Dam at iba pang water reservoir. Kung tatama nga ang El Nino, kailangan daw makaipon o makapag-imbak ng tubig ang Angat Dam na katumbas ng pangmahigit kalahating taon. Ito po yung pinaghahandaan natin, mga 9 na buwan po, no? Na tingin natin na kailangan natin mapangalagaan yung kasalukuyang supply po natin. Kaya ngayon pa lang, sabi ng NWRB, magtipid. Yan nga raw ang ginagawa ni Arlene. Ang tubig na ginagamit sa pagbanlaw ng mga labada, di raw niya tinatapon. Ano po, panlinis sa sahig. Opo. Pang ano rin po sa CR. Pero babala ng Metropolitan Water Works and Sewerage System, bukod sa El Nino, problema rin ang pag-usbong ng mga lumot na bumabara sa mga treatment facility ng resulta ng polusyon. Gaya sa Laguna de Bay, kung saan galing ang 7% ng water supply sa katimugang bahagi ng Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ang move ng government po natin is to coordinate closely with LLDA para po ma-address din natin yung problema ng water quality sa Laguna Lake. Para yung treatment process po nila mapagaan at saka yung capacity po ng planta is ma-maximize. Nagtatayo na rin ang Maynilad at Manila Water ng mga bagong water treatment plant. Pinag-aaralan na rin anya ng National Economic and Development Authority ang proposal para maghanap ng dagdag na mapagkukunan ng tubig. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano. Ian Cruz, nakatutok kami 24 oras. Bistado ang isang compound sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City na iligal umanong nagpapakarga ng LPG sa mga tangke. Pwersahang pinasok ng Criminal Investigation and Detection Group ang compound sa bisa ng kanilang search warrant. Ayaw raw kasi silang papasukin ng gwardiya ng compound. Nagsasagawa umano ang station ng paihi o iligal na pag-refill ng mga tangke. 200 tangke ng LPG ang kumpiskado. Naharap din sa patong-patong ng mga reklamo ang establishmento. 28% na nagagawa ang fuel depot sa Mactan Benito Ebuen Air Base sa Lapu-Lapu City. Ay po ito kay US Ambassador Mary Kay Carlson na bumisita at nag-inspeksyon doon. Ang airbase ay isa sa mga orihinal na itinakdang site para sa EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement ng Pilipinas at ng Amerika. Nakatakda po itong matapos sa Setyembre o Oktubre at ang depot ay may 2 tangking may kapasidad na 40,000 gallons. Kabilang ang proyekto ito sa kasunduan ng Pilipinas at Amerika para sa military modernization. Pinondohan po ito ng Amerika ng $2.7 million o 150 million pesos. Bumisita rin si Carlson sa Mactan Export Processing Zone, Cebu Provincial Capital at sa ilang makasaysayang lugar sa Cebu. This is a Philippine military base, so which the authorities, the Philippine Air Force determines who can fuel up there. So primarily that's going to be Philippine military. Once that site is completed, it enhances interoperability between U.S. forces and Philippine forces, but that site belongs to the Philippines. Bawal ang pagdadala ng baril at iba pang armas sa mga pampublikong lugar at transportasyon sa panahon ng barangay at SK Elections 2023. Sa inilabas na resolusyon ng Commission on Elections sa COMELEC, bawal magdala ng armas, paglubas ng bahay at transportasyon ng mga armas at pampasabog. Bawal din kumuha ng security personnel. Pairali ng gun ban mula August 28 hanggang November 29. Tanging mga miyembro ng PNP, AFP at iba pang enforcement agency ng gobyerno papayagan magdala ng baril kung naka-duty sa panahon ng eleksyon. Pwedeng ma-exempt sa gun ban kung merong Certificate of Authority mula sa COMELEC. Kapag lumabag sa gun ban, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Hindi na rin papayagan manilbihan sa gobyerno at mawawala ng karapatang bumoto. Ang dayuhan namang mahuhuli, ikukulong saka ide-deport. Mga kapuso, isang pambihirang biyaya mula sa karagatan ang nalambat ng mga taga Masbate City.
Giant to, giant. Nahuli ng mga mangingisda ang isang dambuhalang pusit. Naku, mahigit 9 na kilo lang naman ang bigat ng pusit na yan na nahuli malapit sa Tugbungan Port. Ayon po sa mangingisdang Sinong Soria, ito ang unang beses na nakakita sila ng ganito kalaking pusit. Pero hindi na raw ito bago dahil sagana sa yamang dagat ang Masbate, lalo't malapit ito sa dinarayong Buntod Reef Marine Sanctuary. Ang biyayang yan ng karagatan, pinagsaluhan ng 8 mangingisda. Sa isa ng mga outreach program para sa mga fur baby, may pambihirang natuklasan. Viral ang picture ng isang vet kasama ang isang lalaking kaliko. Ang mga kaliko ay pusang 3 ang kulay, karamihan ay white na may mga batik na orange at black. Ay po sa veterinarya na si Glenn Albert Almera o Doc Gab. Talaga namang rare na makakita ng male kaliko dahil madalas daw ay babae ang mga ganitong pusa. Nakita niya ito sa kanilang programa sa Alabang kung saan nagsasagawa sila ng pagkakapon sa pets. Regular na nagsasagawa ang grupo ni na Doc Gab ng low-cost community kapon. Sagana po sa mga talon ang lalawigan ng Laguna. Pero meron doon isang falls na tiyak mafo-fall at mapapatalong ka raw sa ganda sa halagang 10 piso lang. Kung saan yan alamin sa pagtutok ni JP Soriano. Sa halagang 10 piso, pwede nang mag-enjoy sa paraiso. Sa Kilangin Falls sa Liliw, Laguna, mafo-fall ka sa ganda ng malinaw at asul na asul nitong tubig. At hindi lang isa, kundi marami itong falls na iba-iba ang taas. For extra thrill, pwedeng tumalon sa malalim na bahagi ng tubig. Kung di naman marunong lumangoy, pwede pa ring mag-enjoy. Para marating ang Kilangin Falls, 30 to 45 minutes na magte-trekking mula sa Barangay Novaliches. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Isang Pinay sa Hong Kong ang nawalan ng mahigit 5 milyong piso sa cryptocurrency investment scam. Ayon sa biktimang si alias Joy, may nag-alok sa kanya sa social media ng umano'y investment sa cryptocurrency. Pinangakuan daw siyang kikita sa pagtatransfer ng pera sa mga ibinibigay na bank account sa kanya. Sa una may bumabalik daw na kita, kaya mula sa unang investment na halos 1,500 pesos lang, umabot na ito na mahigit 2 milyong piso sa loob lang ng ilang araw. Nang kukunin na sana niya ang kanyang pera, pinagbabayad daw siya ng 20% na halaga ng kanyang investment bago ito makuha. Dito na siya kinutuban at nagsumbong sa mga pulis. Arestado ang nasa 25 suspect na sangkot din umano sa mga love scam at phishing. Dawit din daw dito ang ilang Pinoy. Excited na ang fans ng EXO SC para sa kanilang FanCon dito sa Manila mamaya. May press conference muna sina Sehun at Chan Yul pagkatapos gaganapin na ang highlight ng kanilang back-to-back FanCon tour in Manila. July 2019 nang mag-debut sila bilang subunit ng K-pop group na EXO. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, ngayon pong tag-init, nako, ako to, Ivan. Naghanap lagi tayo ng mga paraan to beat the heat. Oo naman, lahat yata tayo talagang this heat. Kaya naman ang halo-halo at sorbetes na may mga twist, patok at dinarayo pa ng ilan, kahit anong layo pa niyan. It's time na masubukan natin yan, partner. Let's go. Yan. Bon! Big hit, lalo na sa tag-init, ang halo-halo. Kaya dinarayo ang maliit na tindahang ito sa E. Aldana, Las Piñas. Ang kanilang special halo-halo, siksik, liglig sa ricados, sa halagang 75 pesos. Top favorite ang creamy avocado na
Sabi ni Kuya Michael, simple lang pero solid. Tikman na natin. Daming avocado. Ang sarap. Actually, ito, ngayong ulan na tsambang kasi laging sold out to sa kanya eh. Kasi every time na dumadaan ako mga around 2 p.m., talagang sold out na. Gayon din ang kanilang saging de leche. Itong saging de leche, siksik, liglig at umaapaw talaga yung mga sahog. Tingnan nyo naman at sobrang dami ng gatas. O ayan, sa mga mahilig sa saging. Walang bitin sa sarap. Ang pinaka-target talaga namin dito, kahit konti lang yung tubo namin, basta yung customer pabalik-balik, okay na kami. Hindi rin syempre mawawala ngayong tag-init ang sorbetes. Si Mang Bobby sa San Juan, Batangas, homemade ang tindang ice cream sa halagang 20 pesos. Patok sa mga suki at turista ang keso at mani flavors. Masarap siya. Creamy siya. Actually, kaya nga kami lumapit kasi mainit masyado eh. So, nakaka-refresh. Iba yung lasa niya, may tapos yung texture niya. Natutuwa naman po at nabalik po sa akin dahil sabi nila masarap daw, gano'n. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Kailangan masigit. Pero ito, Ivan, di ba pag masyadong mainit, minsan nakakagalit. Nakakainit ng ulo. Nakakainit ng ulo at mahirap po na magkimkim ng galit o sama ng loob. At kung hindi po yan makontrol, minsan nauuwi sa gulo o kaya sakitan. O kaya ikaw mismo magkakasakit, Oo. di ba? Kung gusto mong ilabas ang iyong galit at stress nang hindi makakasakit ang iba, pwede yan sa isang lugar sa Quezon City. At nagbabalik, maglalabas ang sama ng loob, si Von Aquino. Sige, hampas pa! Hanggang sa magkawasak-wasak ang mga gamit, isulat ang negatibong nararamdaman. Lahat ng yan pwedeng gawin sa Quezon City. And initially, it's just for fun. Pero habang ginagawa namin siya, yun nga, na-realize namin nakakatulong kami sa mga tao. May mga psychotherapist na pupunta with their clients. May mga tao na as in depressed, pupunta dito to release the negative thoughts, feelings, yung anger nila. 399 pesos pataas ang packages depende sa haba ng oras at mga gamit na gusto mong sirain. Dapat isuot ang kanilang safety gears. May CCTV rin para matiyak ang iyong kaligtasan. Iniiwasan po kasi namin yung mga accidents or syempre di mo maiwasan yung iba very emotionally inclined. Baka saktan nila sarili nila or masaktan sila. At least kami, nakabantay kami and ready kami sa first aid. Stress sa work. Ang initin kasi ng panahon eh. Nakaka-release ng ng negative energy. So ngayon ako naman ang susubok na magbasag ng mga gamit. Nakakagulat. Grabe Ang intense pala nito. Ang ganitong indoor activities, ayos lang daw ayon sa isang psychiatrist. Controlled naman daw ang lugar. Normal rin daw na makaramdam ng galit. Pero may tuturing na may anger problem ang isang tao kung nakakapanakit na at nakakasira ng pag-aari ng iba. At kung naapektuhan ang sariling kalusugan. Na pag tayo ay nasa isang highly emotional na state like anger, tumataas ang ating stress hormone. More risk for having mga heart problems, cardiac-related problems, stroke. Almost all of the organ systems ng body ay affected. Be mindful. Kung nafe-feel na natin yon, step back, stay away from the situation. At pwede rin daw makipag-usap ng mahinahon sa nakaalitan kapag humupa na ang galit o isulat ang nararamdaman sa journal. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. Ngayon alam na natin, wala masyadong galit sa katawan si Von. Ang gentle niya magalit, Pero tama naman ang paraan. Yes. At mga kapuso, yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Magkita-kita po tayo ulit bukas alas 5:30 ng hapon. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako naman po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras.
Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.